Mic test. Hello, hello. Wala lang, na-board lang ako. Naglalakad ako eh. This is my morning walk. Yan po ang street. Hindi ko alam kung anong basa dyan. This is in the city of Groningen. Yung town is Oud-Pekela. And malapit na to sa Germany. Boundary ng Germany, Netherlands. Lakad lang in the morning. Ngayon ay alas 9 na umaga. Medyo mainit na nga eh. Sumikat ang araw siguro mga 7. Same lang, dati late eh. Nag-adjust sila eh. Hindi ko alam, pa iba-iba rin sila ng oras. So kailangan ko maka 10,000 steps. Konting jogging. Kaya lang sumasakit yung paa ko eh. Yung para bang nag-iinit. Siguro dahil overweight ako. Pero pag masakit na, naglalakad na lang ako. So pag naka 5,000 steps na ako, babalik na ako. Ganun lang naman yun. Nakaka 1.5 na ako ngayon. So ang gaganda ng mga bahay dito. Very, walang tawag sa ganyang architecture. Old style, medieval, mga bricks. Tapos meron silang riverbed dito. Kanal. Silipin natin. Ito. Magandang bahay. Mamaya may pupuntahan kami eh. Kalimutan ko yung pangalan. Pero mas luma pa dito. Yun daw yung ginamit na tawag doon, pang defense nila against, kalimutan ko na. Basta Netherlander revolution. Hindi ko alam kung sino kalaban. Pero mas maganda pa dito. Ito, ano ba to? Parang shop ba to? Shop. May mannequin eh. Or mga bahay lang din na design niya. Lakad-lakad lang para hindi tayo mamatay agad. What is this? Ang laki ng mga lote dito. This is ano to? Free store? Free store yata to. Hindi ko mabasa eh. Baka kukunin mo tapos just leave the money here. Oh, baka pwede pang baka libre lang nga to. Parang community pantry. Ang cute nito, kunin ko na lang kaya to. I don't know. Pero may CCTV camera. Libre na lang siguro tong sibuyas saka patatas. Pero hindi ako sure eh. Mamaya balikan ko, i-translate ko yung nakasulat. Baka makakuha tayo dyan. Or I can leave some euros. Ito yung kanal. Mukhang madumi. Wala rin namang namamangka.
Saan kaya ako pupunta? Baka maligaw ako. Very close to sa Germany. Tawid border lang. Pag kinabahan na ako, pag malayo na ako, uwi na ako. About naman dun sa sa mga tinatawag ni Kuya Adel na wannabes. Iba ang i-try nyo sumali doon. Kung magugustuhan nyo, yung bang groupthink mentality. So, pag hindi kayo kaisa nila, sisipain kayo. Kumbaga, hindi naman literal na sisipain sa Zoom or what, pero they will attack you. Yun ang pangit. Hindi nila ma-accept yung ibang belief. Nagkaroon lang ng respect towards me, like ako, tinawag lang akong Kuya Brox, na pagkaisahan na. Huwag ganun. Respect to nung pagtawag ng kuya iba na ang diwa. So parang kinakampihan daw. Enough with that bullshit. Yung kampi-kampi. Kung sabihin niya naman, kayo din naman kampi-kampi. Hindi, actually nag-aaway nga kami. Diba? Doon lang tayo sa tama. Ganun lang yan. Pagka mali si Ansat, di yayariin namin siya. Or pagsasabihan or advisean, hindi i-seclude. Yan ang mahirap. Huwag na tayong mag kumpol-kumpol. Kung lang din naman, cultish din naman yung galawan natin. Diba? Ang atake ang attack ay ad hominem. Sino ka muna? Hindi naman yan na issue. Kung ako lang mahilig sa Bible, ako na lang lalaban kay Isa. Pero I'm done with that kasi puro lang yan, kalokohan lang ni Pablo. Sabi dito nakasulat, but why do I tolerate it sa podcast? Kasi gusto pa rin nila yun Pero for me lang naman hindi ko naman kayo sinasali. I'm done with that. Ano naman ko yung sinabi niya 2,000 years ago. Hindi naman ako hindi ko naman siya idol or anything. Blind following lang ang dinudulot ng ganyan fanaticism sa Bible at sa mga heroes of faith. Diba? Bahala kayo dyan. Basta respect lang sana. Hindi nire-respect Kung napakinggan nyo lang yung usapan nila off the air ng mga Christians, nako, baka hindi na kayo mag-Christian. Baka natisod na kayo. Iba ugali mas malupit pa sa mga hindi naniniwala Oo, maniwala ka. Galit na galit, gustong manakit. Buti na lang mayroon kayong Jesus Christ. Kung wala kayong Jesus Christ, baka kayo ng pinakamasamang tao. Buti na lang talaga. Salamat sa Diyos. Ngayon, yung mga legit mababait, kahit walang Jesus Christ yan, kahit walang Diyos yan, mababait yan. So, sila talaga yung natural na mabait. Sila Sir 80, si Brad Mac. So, sobrang kalokohan lang para sa kanila yung Bible, saka yung mga nagde-defend dyan. Ginagawa na lang nilang comedy. Nagpapaksa-paksa si Brad Mac
na kung bakit atheist lang ang maliligtas, yung mga ganon. Kasi comedy for him. So does it make him a bad person? Hindi. Ideas lang naman yan di ba? Respect. O ginamit naman niya yung Bible. So perspective lang naman yan Kung yung mga Christians hindi rumerespeto sa mga non-believers, di same lang, mga tao lang din naman. Yan ang pangit yung bang ikaw yung nasa side ng mabuti, supposed to be, pero mas malala ka pa dun sa non-believer. Oy, hello kay June P. Nice bro. Sana punta ka ng Albania, dalawin mo si Badongski. Pwede. Naghahanap ako ng exitan na country. Pero Albania is one of the poorest countries in Europe. Hindi nga sila kasama sa Schengen Pero I can go there for 30 days without a visa. Someday, maybe. Ewan ko kung nandun pa siya. Wala na yata siya dun Nagtatago na yun I don't know. Hindi naman niya sinasabi. Dati, he's proud Ayan, hindi na niya binabanggit. So, mula nung nasipa siya dun sa sa work niya dati, dahil live siya ng live, ayaw magtrabaho. Nagtatrabaho naman, pero nakakasagabal yung kaka-live niya, na addict, kaka-social media. Puntahan natin, kausapin natin yan pag napalapit tayo doon. Ganda naman ito. Pagawa tayo sa Pinas ng ganito, it will stand out. Yan sa atin kasi parang plain lang na pader makinis lang ganun. Dito bricks talaga. Cute houses. Hindi man kalakihan. Sa US kasi malalaki yung bahay talaga Dito sakto lang. Cute lang. Pag live pala, hindi yung gimbal, yung stabilizer ng camera. Gumagalaw siya. Hindi stabilized. Sorry pasensya na. So going back, hinahamon ni Brad Kuya Adel si Nico na sinabihan siyang tarantado. At ginagamit pa yung katwiran na tarantado is from the root word taranta. Bes yung ganun laway ni Bes. Pero naintindihan naman natin sila dahil matagal silang nakulto. Pero kasi dapat paglabas mo ng cult, wala nang ganong, diba? Try mo na ring linisin yung ganong katwiran. Feeling kasi worker pa siya Paglabas mo ng cult, hindi ka na worker. At yung mga kasama mo, sobrang taas ng tingin sa'yo. Sabi ni Miss D, hindi daw siya worth it na magbigay ng advice dahil hindi daw siya manggagawa. So sabi namin, sis, or ako sabi ko, sis, mas magaling ka pang mag-advise dyan Sila nga ang tagal nilang nakulto Ikaw nga saglit lang mas matalino ka pa dyan. At saka hindi na sila manggagawa.
wala nang value yung pagiging manggagawa nila. In the first place, yung nag-anoint sa kanila na maging manggagawa ay isang, alam nyo na yun, ayoko nang sabihin, baka mademanda ako, di ba? So walang bisa yung pagiging worker. So kung hanggang ngayon paglabas nyo tinitingalaan nyo pa rin yung workers nyo before, dude, pantay na kayo ngayon. Oo, fake nga yung pagkaka-appoint sa kanya eh. Naloko nga tayo, diba? Na-scam nga eh. So anong value ng pagiging worker mo? Wala. Wasted years nga ang sinasabi natin eh. Ang daming ang taong nasayang, diba? Oh, so anong value ng pagiging worker mo? Wala, nasayang lahat yun. So we must be cleansing ourselves from the laway na best. Ganun lang naman yun. Enough with the superhero complex. Sino bang nagbabrag sa amin na kami ay manggagawa? Wala naman nagbabrag ah. Sino yung mga nagbabrag? Kami dyan, mga manggagawa talaga kami. Hindi kami wannabe. Talagang ako uminom pa ng ihi. What the heck? Yung kalokohan yan. Kakaya you're bragging na ikaw ay na-scam. Daming kalokohan. Anyway, nakailang steps na ba ako? Ayan, 2,000 more steps para makauwi na ako. Ang climate dito ay kanina 17 degrees Celsius. Sakto lang. Medyo malamig for us. Parang naka-aircon ka na yan sa Pinas. Pero pag naglalakad ka naman, hindi mo mafe-feel. So sana si Nico ay maayos kausap, lumaban ng debate. Hindi po laway ni basta ang debate dahil hindi lang naman siya nakipag-debate. Even mga atheists, agnostics, Christians sa abroad nakipag-debate po. And it's a good way to explain yourself. So sana mag-respond. Si Ace naman ay wag na yon, hindi yun lalaban. Malabong lumaban yun. Comedy eh, ang daming explanation eh. Ang daming demands. I'm sure pag pinalagan yun, hindi pa rin lalaban yun. Ngayon pa lang eh, ayaw nang lumaban eh. Katwiran sa katwiran eh. Walang balls. Yabang lang. Mayabang daw talaga yun si Ace. Kahit dun sa mga nakasama niya sa US. Yabang. Yan ang pangit eh. Pagka dinala mo yung yabang mo sa labas, may makakabangga ka pa rin. So kung mayabang ka sa loob, natotolerate yun ng mga boss mo sa kulto at natotolerate ng mga members na hawak mo. Paglabas mo, dude, it's all for nothing. Yung yabang mo, kakabusitan ka. Yes po. Kaya sana alisin na ni Ace yung yabang niya sa katawan. Kung hinamon ni Kuya Adel, just say yes or no. Wala nang demands. Mas matindi pa nga yung ROG eh. Sabihan ko lang yun eh. Isang message ko lang eh.
Fight sila palagi. Ano topic? Yan, tatanong lang nila, ano topic? Okay. Sige, kailan? Okay, sige, hahanap ako ng ka-debate. Ganun lang sila makipag-usap, guys. Tapos, aayusin lang nung opponent nila. Pero sila, game sila for any topic. As long as agree sila, doon na lang nila pag-uusapan during the debate. Hindi sila ganong technical kasi siguro confident sila sa belief nila. Nakasama nila ang Diyos. Etong Ace, mukhang hindi niya kasama ang Diyos eh. Biro mo, ang dami mong demands. Wala kang credibility pag hindi ka nagpakilala. Ano ba ang tunay mong pangalan? Magpakita ka ng muka. Yung Diyos mo demanding. Takot din siguro. Oo. So, kakaganyan mo, ang nakakahiya, yung Diyos mo. Anong klaseng Diyos yun? Mahina. Gagamit ka pa ng talata. Bibigyan kayo ng isang bibig, karunungan, etc. Anday mo namang demands para kang bading sa pananampalataya. Kakaya. Ay nako. Baka nga ano lang. Nagmamaro-maro lang. Baka lang naman. Si Logix kasi ang sabi niya kami daw yung nagmamaro. Baka look in the mirror. Baka ikaw. Ay nako. May pinost ako kanina video about doxing. Ang ganda ng bahay. Doxing. Dinadox si Dark Knight. Naggalit na galit siya. Hindi naman daw yun ang issue. Bakit siya pinapangalanan? Yung ganon. Ano pa nga siya voice changer eh. Dahil ayaw niya makilala. So lahat yan all for nothing din. Binabaligtad na niya. Kasi tinotolerate niya eh. Kung narinig niya yung offline na usapan nila. Sabi niya, oh Adel. Sagutin mo ang tanong. Ikaw ba si ganto? Si Jeffrey? Oh, kayong dalawa mag-usap. Boss, ikaw ang against sa doxing. Nung kasama ka namin, against ka dyan. Ngayon okay na sa'yo. Anong nangyari? Yan ang problema. Yung group think nyo, nahahawa yung mga kasama nyo dyan. Kaya, nag-post si CP, sabi niya, sumali kayo sa PPP and see for yourself. We don't care kung madami sila, etc. See for yourself kung matatagalan mo. Ngayon, kung natagalan mo, yung mga dyan, ideas and ugali, you're one of them. Apo, nalobat na yung aking headset. I don't know kung narinig nyo pa. Sige, patayin ko na. Namatay yung headset ko. Bye for now. Good morning.